Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario at kaninang umaga nagkaroon po ng panibagong speech, ng expose itong si Senator Panfilo Lacson na bagong chairman ng committee, ang Blue Ribbon Committee. At marami siyang sinabi doon ng mga expose, Pero kung susuriin ninyong mabuti ang kanyang mga sinabi, ang dapat na talagang pinakinggan natin o yung ating pinagtuunan ng pansin ay yung mga bagay na hindi niya sinabi. Ano po yun? Hindi niya idinawit yung mga pangalan ng mga kongresista na may pakana ng mga pagbabudget ng flood control. Again, ang itinutok niya ito, kagaya ng sinabi ko sa inyo kahapon na ang ina-anticipate ko nito sa pag-upo ni Ping Lacson, ay kokopyahin niya lamang or imi-mirror niya kung ano ang posisyon ng House of Representatives tungkol dito. Na ang focus ng kanyang attention ngayon, kung nadinig ninyo, DPWH at saka yung mga kontraktor. Wala po siyang binanggit na tungkol sa partisipasyon ng ibang mga kongresista sa paghahanda ng budget, yung mga insertions, at kung paano nag-ooperate ang sistema na ito ng pagnanakaw sa public works. Ang pinakamalaking bahagi nito ay naiiwan doon sa mga legislators na nagpo-propose ng mga budget at nagkakaroon ng mga congressional insertion sa budget. Bakit tahimik sila tungkol dito? Ikalawa, kung mapansin ninyo, very subliminal yung kanyang mensahe. Pero practically ay inexonerate niya na si Bongbong Marcos tungkol dito sa fiasco na ito ng flood control kasi sinabi niya, sinisisi niya itong mga taga DPWH, yung district engineer at saka yung assistant na patuloy daw na nagsisipag-casino kahit na, pakinggan yung word niya, kahit na nabuking na sila ng Pangulo o kahit na nabisto na sila ng Presidente. Ibig sabihin dito ni Ping Lacson, although subliminal kanyang mensahe, kung i-analyze mo mabuti, ay pinawalang sala niya na ang Presidente. Kasi naniwala siya na walang alam ang Presidente tungkol dito at recently lang nabuking ito ng Presidente. At kahit nga daw nabuking na ng Presidente, tuloy pa rin sila sa kanilang pagkakasino. Anong ibig sabihin nito? Totoo na nangyayari na yung sinabi ko sa inyo kahapon and the other day, na ang lahat ng investigasyon na ito na magaganap ngayon sa Senado ay magfo-focus na lamang sa mga kontraktor at saka sa mga DPWH. Ito na ang mga isasalya nila. They will be thrown under the bus. They will be the sacrificial lambs. Ang storya ng investigasyon ng House ngayon sa ilalim nitong mga tauhan ni Speaker Romualdez at ngayon ay ang Senado, ito na rin ang magiging istorya under sa pamumuno ni Tito Soto. They will exonerate Malacanang at hindi natin nakikita na magkakaroon ito ng resulta ukol sa investigasyon sa pananagutan ng mga congressman sa pagkakaroon ng mga budget insertions na to, yung pagkukuha nila ng mga porsyento. Ang sesentrohan nila ngayon, pati ang Senado, mga kontraktor at saka ang DPWH. Malaking dagok talaga para sa katotohanan na nawala si Senator Marcoleta dyan. Kasi noon si Senator Marcoleta, nag-offer na siya sa mga kontraktor kasi alam na niya na ilalaglag na sila ng mga kongresista kaya sabi niya, magsalita na kayo. At nagsalita naman si Diskaya. Kaya lang, with Marcoleta out of the chairmanship, mukhang ibang direksyon na ang pupuntahan itong investigasyon sa Senado. Which is very frustrating kasi alam na natin ngayon na talagang hindi tayo makakarating sa katotohanan dahil dito sa kasalukuyang nagaganap na investigasyon. Ganun pa man, kailangan ipakita natin sa kanila, tayong mga nanunood lang, tayong mga mamamayan, ang mga iskumbro ng Pilipinas, na alam namin ang ginagawa ninyo, alam na namin ang storya nyo. And this ploy under Senator Ping Lacson na ginagawa, na kunyari ay mga expose, alam na namin yan.
Napanood na namin yan. This is going nowhere. Walang mananagot na mga aktual na mga politiko dito sa ginagawa ninyo. All of them are going away from this, are walking away from this scratch-free. Hindi sila magugurlisan o masusugatan dito sa ginagawa ninyong investigasyon. This is a total travesty of justice. Ito po isang malaking panlilinlang sa taong bayan. Pero dahil kami po ay nag-aaral, dahil kami po ay nagsasaliksik, hindi nyo na maluloko ang taong bayan. At ito rin po ang sinasabi ko sa inyo hanggang sa kasalukuyan. Patuloy po kayong mag-engage, patuloy kayong magsaliksik on your own, mag-aral. Ang impormasyon ay nasa dulo lang ng inyong mga daliri. At kahit sa ating pakikilahok, kailangan po natin talagang patuloy nating inaalam ang katotohanan. Sapagkat mahirap talagang makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.